pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa lust or in Tagalog, pagnanasa, kalibugan, katakawan, kasakiman. Yan ang literal na meaning ng lust sa salitang Tagalog, no? At ang lust na ito ay isang serious na kasalanan. Yan ay nabibilong sa covetousness, no? Ano nga ang sabi ng Diyos regarding sa lust na ito, no? Basahin natin dito sa Exodus chapter 20 verse 17. You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. Ang nakasaad nga dito, huwag nating pagnanasaan yung bahay ng kapitbahay natin, huwag nating pagnanasaan yung asawa ng kapitbahay natin, huwag nating pagnanasaan yung servant na babae at servant na lalaki ng kapitbahay natin. Halimbawa, yung patulong nila, yung boy nila, yung driver nila, o basta nagtatrabaho sa bahay ng kapitbahay natin, huwag nating pagnanasaan. At huwag din nating pagnanasaan yung mga alagang hayop ng kapitbahay natin, katulad na lang ng ox, ng donkey, or kahit na anong hayop pa man yan na pag-aari ng kapitbahay natin, huwag nating pagnanasaan. Or lahat ng mga bagay na meron yung kapitbahay natin, huwag nating pagnanasaan dahil hindi yan nabibilong sa atin. Kung hindi, yan ay nabibilong sa kapitbahay natin. Bakit nga ba pinag-uutos sa atin ni God na huwag tayong magnanasa sa mga bagay na nabibilong sa kapitbahay natin? Kasi kapag tayo may pagnanasa tayo sa pag-aari ng kapitbahay natin, ano ang resulta nun? Ano ang gagawin natin kapag nagnanasa tayo? Gagawa tayo ng paraan kung paano mapasa atin yung mga bagay na yun, di ba? Halimbawa, nagnanasaan mo yung bahay ng kapitbahay mo, gagawin mo lahat ng paraan para magkaroon ka din ng bahay na katulad noong bahay ng kapitbahay mo. Tapos ang mangyayari, anong paraan man yung gagawin mo, masama man yun or mabuti, talagang gagawin mo lahat ng paraan para magkaroon ka rin ng bahay na katulad ng bahay niya. At halimbawa, pinagnanasaan mo yung asawa ng kapitbahay mo, anong gagawin mo? Gagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng relasyon doon sa asawa ng kapitbahay mo dahil pinagnanasaan mo. Gagawa ka ng paraan para makipag-sex ka doon sa asawa ng kapitbahay mo dahil nga may pagnanasa ka. May naramdaman ka na kalibugan para sa kanya. Ganon din ang mangyayari kapag may pagnanasa ka sa mga servants ng kapitbahay mo. At saka halimbawa, may pagnanasa ka doon sa mga alagang hayop ng kapitbahay mo. Anong gagawin mo? Maiisipan mo ngayon na nakawin yung mga hayop na yun dahil nga pinagnanasaan mo. Madudoble ang kasalanan mo, di ba? Magkaroon ka ng madudubli pa ang kasalanan mo. Nagkasala ka na ng covetousness, tapos dahil nga nagkasala ka ng covetousness, may pagnanasa ka, gumawa ka ng hakbang, gumawa ka ng masamang hakbang para mapasayo yung mga bagay na yon. So nagkasala ka pa ng pagnanakaw ngayon, nadoble pa yung kasalanan mo, stealing at saka covetousness. Kaya yan ang magiging consequence kapag tayo ay nagnanasa tayo sa pag-aari ng ibang tao, no? Kaya dapat ito ay maiwasan natin, no? At saka sabi rin dito sa 1 John chapter 2 verse 16 naman, for all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father but is from the world. Nakalagay nga dito, lahat daw na nakapaloob sa mundong ito, no, yung lust of the flesh, lust of the eyes, at saka yung pride ay hindi daw yun galing sa Diyos. Kung hindi, yan daw ay dito sa mundong ito, galing sa mundong ito, no. Ang number 1 halimbawa dyan ay yung pagkikrave natin sa sex, diba? Or di kaya may pagnanasa tayo sa pagkain, or lust natin sa mga inumin, yung mga alak na yan, may pagnanasa tayo sa alak, diba? Yan ang tinatawag na lust of the flesh, yung mga cravings natin, mga cravings ng katawan natin, no. Ito namang lust of the eyes, ito naman yung mga material na bagay, kung ano yung nakikita ng mata natin na naaakit yung paningin natin, yun yung tinatawag na lust of the eyes, no. Kapag kasi nakaramdam ka ng ganito, lust of the eyes, anong gagawin mo kapag may pagnanasa ka doon sa mga material na bagay na nakikita mo, naakit yung paningin mo? Gagawa ka ngayon ng hakbang kung paano mapasayo, no. Maaaring nakawin mo, or maaaring gumawa ka ng masama para mapasa iyo yung mga bagay na pinagnanasaan mo. At saka pati yung mga pride natin, yung kayabangan natin, ay hindi rin yan galing sa Diyos, kung hindi galing yan sa mundong ito. Kasi kapag tayo mayabang tayo, anong gagawin natin? Gagawin natin lahat ng paraan para yung mga bagay na pinagnanasaan natin mapasa atin, para mayroon tayong maipagmalaki sa mga
kakilala natin, mga kapitbahay natin, no? Para sabihin ng mga kapitbahay natin na successful na tayo. Gusto natin may mapatunayan tayo sa tao, no? Kaya gagawin natin lahat ng paraan, mapamasama man yan or mabuti dahil sa mga pride natin. Kaya hindi talaga maganda na itong lust of the flesh, lust of the eyes, at saka pride ay ugaliin natin ito or maramdaman natin ito kasi maaaring magdadala sa atin sa kapahamakan ito, no? At saka sabi naman dito sa 1 John chapter 2 verse 15, that love the world or the things in the world, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Nakasulat dito, wag daw nating mahalin ang mundo na ito or wag daw nating mahalin ang mga bagay sa mundong ito kasi kung sino man daw ang nagmamahal sa mundong ito, ang pagmamahal daw ng Diyos ay wala sa Kanya. Kapag itong covetousness na ito, naramdaman natin, ibig sabihin, mahal mo ang mundo na ito. Kapag itong covetousness na ito ay hindi mo makontrol at talagang ginawa mo siya kasi nga may pagnanasa ka sa mga bagay, may pagnanasa ka sa kapwa mo, may pagnanasa ka sa mga bagay na pag-aari ng kapwa mo. So ang ginawa mo talagang gumawa ka ng paraan para mapasayo. Ibig sabihin, mahal mo ang mundong ito kasi ang mga gawain na yan, hindi yan pang Diyos kung hindi pang mundo yan. Ibig sabihin, mahal mo ang mundo na to, mahal mo ang mga bagay na nakapaloob sa mundong ito. Ang sabi dito, kapag ginawa mo ito, ang pagmamahal ng Diyos ay wala sa iyo. Kapag minahal natin ang mga bagay sa mundong ito, ay hindi natin makukuha ang pagmamahal ng Diyos. At saka, kahit na ordinaryong titig mo lang sa kapitbahay mo na may kasamang pagnanasa, kasalanan din. Patunayan ko sa inyo sa Bible, sabi sa Matthew chapter 5 verse 28. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Nakasaad nga dito na kung sino man daw yung ititig sa isang babae na may kasamang pagnanasa. Halimbawa, kapitbahay mo, tinititigan mo, kapitbahay mong babae, tinititigan mo, simpleng titig mo lang pero sa isip mo, pinagnanasaan mo na siya. Ang nakasaad dito, sa puso mo, nagkasala ka ng adultery kasi pinagnasaan mo yung babae na tinitigan mo. Isang kasalanan na pala yun, adultery, ang makukumit mo na kasalanan, no? Kaya dapat iwasan natin yung ganung gawain. Natititig tayo sa kapwa natin, simpleng titig lang, pero sa loob-loob nyo, nagnanasa na pala kayo sa kapitbahay ninyo, no? Ayan ay malaking kasalanan, no? Dapat ayan ang maiwasan natin. At saka pinaalala rin sa atin dito sa Matthew chapter 6 verse 25 to 26. Do not desire her beauty in your heart and do not let her capture you with her eyelashes. For the price of a prostitute is only a loaf of bread, and a married woman hands down a precious life. Nakalagay nga dito. Huwag daw tayong magnanasa sa ganda at saka huwag daw nating hayaan na mabighani tayo sa mga eyelashes ng mga prostitute, no? Kasi alam naman natin kapag prostitute, kung to make up yan, may mga eyelashes extension pa yan, no? Yung eyelashes nila ay sinadya talaga yun para pang-akit sa lalaki, no? Ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, huwag kayong maakit sa mga prostitute na kung to make up. Siyempre kapag kung to make up, ang ganda nila, no? Tapos may mga extension pa yung mga eyelashes nila. Kapag tumitig kayo sa mata nila, sobrang ganda yung mata nila kasi ang haba ng extension ng eyelashes nila. Mai-inlove kayo ngayon, no? Maaakit kayo ngayon. Ano ang sabi dito? Ang prostitute daw na ito, ang presyo daw sa pagpatol niyo sa prostitute ay magiging mahirap daw kayo. Kasi alam naman natin, kapag prostitute, mukhang pera yan. Kaya nga naisipan nilang ibenta yung katawan nila dahil sa pera. Dahil mga mukhang pera yung mga yun. Ayaw nilang magtrabaho ng marangal na trabaho, no? Kasi kapag katawan nila yung ibenta nila, tiba-tiba, malaking pera yung kikitain nila. Kasi kadalasan ng customer nila, yung mga mayayaman yan. Kaya malaki ang kikitain nila sa ganung trabaho nila, no? So kayo, kapag pumatol kayo sa prostitute, ang sabi dito, ay magdadala sa inyo para maghirap kayo, di ba? Tapos, kapag kayo naman daw pumatol sa babae na may asawa, ay masisira ang buhay ninyo. Kasi kapag pumatol kayo sa may asawa, hindi lang kayo nagkasala sa Diyos dahil mahigpit na pinagbabawal sa atin na huwag tayong pumatol sa may asawa dahil makukumit natin ang kasalanan na adultery. Kung hindi, maaari pang malaman ng asawa ng babae. Kapag nalaman ng asawa ng babae yon, anong gagawin nun sa'yo? Maghihiganti yun. Maaaring patayin kanya, maaaring ipakulong kanya.
kung anong mang gagawin niya sa'yo, so mapapahamak ngayon yung buhay mo, masisira pa yung buhay mo dahil sa pagnanasa mo. Yan ang pinapaalala sa atin na iwasan natin na huwag nating maramdaman itong lust na ito kasi hindi maganda ang magiging kahinatnan. Pwedeng ikapahamak natin itong mga ganitong gawain, no? At saka, ano-ano nga ba yung consequences na hatid ng lust na ito, no? Kapag ito ay naramdaman natin, hindi natin kayang kontrolin ang sarili natin, ano nga ba ang consequences na pwedeng makuha natin sa lust na ito, no? Number 1 na talaga, pwedeng makapag-transfer sa atin ng sakit. Yung sexually transmitted disease or yung STD na tinatawag, no? Halimbawa, yung mga kasex ninyo, may sakit pala siyang ganun, no? STD, no? Malilipat sa inyo itong sakit na ito, di ba? Kasi nga, transferable nga itong ganitong uri ng sakit. So, magkasakit pa kayo nang wala sa oras. Tapos, halimbawa, ikaw babae ka, nakipag-sex ka dahil nga nakaramdam ka ng lust, nakipag-sex ka sa boyfriend mo or kahit na hindi mo boyfriend, nakipag-sex ka kasi nga nakaramdam ka ng lust, pwede kang mabuntis, di ba? Magkaroon ka patuloy ng malaking responsibility sa halip na lust lang yung naramdaman mo pero hindi mo na-control yung lust mo, nag-engage ka sa fornication, nakipag-sex ka dahil nga gusto mo mag-satisfy yung craving mo, ang nangyari na buntis ka nang hindi mo inaasahan, di ba? Halimbawa, hindi ka panagutan noong lalaki na kasex mo, anong magiging resulta nun sa'yo? Mag-isa mong palakihin yung anak mo, di ba? Malaking responsibility ang binigay sa'yo, di ba? Dahil sa pag-i-engage mo sa ganitong gawain, di ba? Dahil dito sa lust na ito, kaya dapat ito alam nating kontrolin. Tapos, pangatlo naman na consequence na makukuha natin kapag tayo ay nag-engage sa lust na ito ay maaaring masira ang relationship natin sa mga kapartner natin, di ba? Kasi, halimbawa, ikaw may asawa na, tapos nagnanasa ka sa kapitbahay mo, nagnanasa ka sa kapwa mo, nakipagrelasyon ka, nakipag-sex ka doon sa pinagnanasahan mo na mapababae man yan o lalaki, nalaman ng asawa mo na nangalunya ka, nangapit ka, nalaman ng asawa mo ngayon. So, ano pang mangyayari? Masisira ang pagsasama ninyo ng asawa mo. Halimbawa, yung asawa mo hindi ka kayang patawarin dahil hindi marunong magpatawad yung asawa mo, maghihiwalay kayo ngayon, no? Magiging broken family kayo ngayon. Yung mga anak ninyo, hindi na buo ang magulang ng anak ninyo kasi naghiwalay na kayo, di ba? Masisira yung pamilya ninyo, masisira yung relationship ninyo. Yan ang isa sa consequence na makukuha natin kapag tayo hindi natin alam kontrolin yung lust natin. Pinaalala sa atin sa Proverbs chapter 6 verse 32, he who commits adultery lacks sense. He who does it destroys himself. Diba? Yan nga ang nakasulat dito na ang mga tao na nagkukumit ng adultery, yung mga may asawa na pero nakikipagrelasyon sa iba dahil nga sa lust, no? Dahil nakaramdam ng lust, nakaramdam ng pagnanasa sa kapwa nila, ay ikaw daw mismo ang sumisira sa sarili mo, sinisira mo yung sarili mo, diba? Kasi pag nalaman ng partner mo, masisira talaga ang pagsasama ninyo, masisira ang relationship ninyo, kaya yan ang pinaalala sa atin dito, no? At saka pang-apat naman na consequence na makukuha natin kapag tayo hindi natin makontrol yung lust natin, ay maaaring titigas ang mga puso natin, no? Dahil kapag ang lust na ito hindi mo makontrol, paulit-ulit mong ginagawa, halimbawa nakaramdam ka ng libog, kahit na Christian ka, na-tempt ka, nakaramdam ka ng libog, ang ginawa mo, nag-masturbate ka, di sabihin, kasala ka ngayon sa Diyos, na separate ka sa Diyos dahil sa kasalanan mo. Ang mangyayari sa iyo ay maaaring mailayo mo yung sarili mo kay God, di ba? Hindi maganda na tayo nagpapatangay dito, nagpapatukso dito sa lust na ito dahil masisira ang relationship natin kay God, no? Na anong sabi nga dito sa Bible, sabi sa James chapter 1 verse 14 to 5, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, bring forth death. Ang nakalagay dito, bawat isa daw sa atin ng mga tao ay natukso daw tayo kapag tayo ay naakit at nahumaling sa mga sariling pagnanasa natin, no? Kasi ang nakalagay dito, ang pagnanasa natin ay doorway yan para magkasala tayo sa Diyos. Kapag nagkasala tayo sa Diyos, ang pagkakasala natin sa Diyos, kapag lumago yan, ay yan din ang magiging doorway para maparusahan tayo ng kamatayan balang araw. Para yung magiging judgment sa atin balang araw ay doon sa hell tayo itatapon kapag hindi natin
nagawang pagsisihan yung mga kasalanan natin, no? Kaya dapat talaga iwasan natin na magkasala sa Diyos, iwasan natin na huwag tayong matukso dito sa last na ito. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, ang last na ito ay nabibilong siya sa covetousness. At yan ay serious na kasalanan kasi kasama yan sa 10 commandments ni God, no, na dapat huwag nating gawin dahil yan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, no. Sa atin naman ng mga Christians, diba tayo ng mga Christians, no, kahit tayo ay Christians ay struggle natin itong last na ito, no, kasi tayo na Christians ay talagang under spiritual attack tayo, spiritual warfare, kaya tayo nakakaramdam ng last. Dahil nga sa spiritual warfare, no, yung ginagamitan tayo ng witchcraft, nagkakas ng spells para makaramdam tayo ng lust or kalibugan, no, para kapag tayo nagpatukso, nag-give in sa temptation na ito, hindi natin na-control ang sarili natin, nag-engage tayo dito, ay ito ang magiging daan para ilayo tayo sa Diyos, di ba? Para mawalan tayo ng passion sa mga ginagawa natin. Kasi halimbawa, tayo ay nagpatukso, di ba? Nakaramdam ka ng lust, nakaramdam ka ng kalibugan, tapos ang ginawa mo, nag-masturbate ka, ibig sabihin, nahulog ka sa trap ng mga kaaway. Ibig sabihin, yung utak mo, yung isip mo ay kontrolado ng mga kaaway yon, no? Kapag tayo nagkasala, yun ang kasalanan natin, yun ang magiging dahilan para masipari tayo kay God, di ba? So ngayon, kapag napasok na ng kaaway yung utak mo, sila na magkukontrol sa utak mo, di ba? Sila na magkukontrol kung anong gagawin mo. Kapag nangyari yon, ay mawawalan ka na ng passion sa ginagawa mo. Halimbawa, magbasa ka ng Bible, wala ka ng gift of discernment, no? Hindi mo na maunawaan kung anong binabasa mo. Hindi ka na makakatanggap ng wisdom mula kay God, no? Kasi nga, naputol na yung communication mo. Wala na, nasiparit ka na kay God. Ang mangyayari, magiging spiritual blind ka na. Hindi mo na makita ang katotohanan ng mga salita ng Diyos. Sa halip na mag-preach ka para makatulong ka sa kapwa mo, hindi mo na magawa yun. Kasi kung ano man yung gusto mong i-preach ay hindi na yung papasok sa utak mo. Kasi nga yung utak mo, kontrolado na ng devil. Diba? Yung devil na ang may control sa utak mo. Kaya mahalaga na huwag tayong mag-give in sa temptation na ito. Kasi talagang intentional, sinasadya talaga nila na pasukan tayo ng spirit of lust kasi nga gusto nila pahinain yung spiritual life natin. Gusto nila mawalan tayo ng spiritual growth. Yun talaga ang purpose ng mga kaaway, kaya dapat ito ay maiwasan natin, no? Kasi anong sabi sa Bible? Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Nakasaad nga dito, layuan daw natin itong sexual immorality na to, takasan natin ito, huwag tayong mag-i-engage dito kasi nakasulat dito, ang ibang kasalanan daw na ginagawa ng tao ay sa labas ng katawan niya, pero ang sexual immorality na to ay nagkasala ka mismo sa katawan mo. Alam naman natin bilang believer, ang katawan natin ay temple ni God kasi ang Holy Spirit ni God nakatira sa atin, nakatira sa spirit natin. Kumbaga, sacred yung katawan natin dahil may Holy Spirit na nakatira sa atin, di ba? Kapag tayo nag-engage dito sa lust na to na hindi natin na-control, talagang isinagawa natin, nagkasala tayo sa katawan natin. Ang mangyayari sa atin kapag paulit-ulit tayo nagkakasala, lalo na kapag hindi tayo nagsisi, hindi tayo nagrepent agad, didistansya yung Holy Spirit ni God sa atin, maaaring lalabas o lalayo sa atin yung Holy Spirit ni God dahil hindi niya matolerate ang kasalanan natin dahil nga holy siya. Hindi niya kayang itolerate yung kasalanan natin unless magsisi tayo, no? Kaya dapat ito ay pakaiwasan natin. Bilang mga believer, iwasan natin na huwag tayong matukso sa last na ito. Kasi ako, experience ko ito, no? Kapag sumakit ang ulo ko, alam ko na tinatrabaho ako ng mga kaaway ko, no? Alam ko na ang mga kaaway ko ay gustong mag-inflict ng negativity sa akin. Minsan makaramdam ako ng pagnanasa nga, makaramdam ako, pero nire-review ko kaagad, di ba? Minsan makaramdam ako ng takot, makaramdam ako ng worry, pero alam ko kung anong gagawin ko, nire-review ko kaagad. Hindi ko siya tinatanggap sa katawan ko. Sinasabi ko, I rebuke, I renounce, I canceled every spirit of lust that has been cast against me. I denied your access from my body. I do not belong to you. I am not your portion. Come out of my body now in the mighty name of Jesus. Tapos, dinideclare ko sa sarili ko na I don't have lust anymore because I surrender my lust to God already, ganito ganyan, at hindi na muli ako makakaramdam ng lust kasi matagal ko nang kinalimutan yung lust sa buhay ko. Hindi na ako makakaramdam ng
kung ano-anong negativity, dinideclare ko sa sarili ko no, nagiging effective naman siya kasi mula nung ginagawa ko yon, hindi na ako nakakaramdam nitong last na ito no, parang baliwala na siya sa akin. Lagi kong sinasabi na ipanalo ako ni God no, kasi yung last ko ay ano ko na yan, hiningi ko na ng tawad sa Diyos, kumbaga nagbagong buhay na ako, nakalimutan ko na. Kung ako man nag-i-engage sa last dati, ay nalinis ko na yung sarili ko dahil hiningi ko na ng tawad sa Diyos yun at hindi ko hahayaan na yung dating kasalanan na ginawa ko ay mauulit ko na naman dahil inihiningi ko na ng tawad sa Diyos yun. Pinatawad na ako ng Diyos, bakit ko pa uulitin, no? Kaya dapat marunong tayong mag-review at saka i-declare natin sa sarili natin na hindi mag-overpower yung last natin dahil ang last natin sinurinder na natin kay God. Kaya wala na tayong last at alam natin na ipapanalo tayo ni God hanggang dulo, no? So, sana guys, no? Ganun din ang gawin ninyo, mga believers, huwag ninyong i-accept itong spirit of lust na ito para hindi masira ang relationship natin kay God, no? Hindi maputol ang connection natin kay God, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye bye and God bless you all. Bye bye everyone!